So, ibang pagkakataon na pumasok ho yung doon sa loob ng opisina ni Attorney Lopez. Nakita nyo, pinakamarami na ho yung Detention center. Detention center, not office. Opo. Mr. Chair, if I may, tama po ba yung nakita ko? So, nung pumasok po, nakita natin napakakalmado. Kasi po, ang description po ni Attorney Lopez, ni Yusek Zulaika, doon po sa kanyang press con, ganun yung motion niya when she was talking about how they knocked. So, sinungaling, di ba? Sinungaling. Pero sa pinakitang video dyan, kalmado. Galing, no? mukha pong kitang-kita dun sa pinakaunang video, napaka-gentle nga po nung pag-knock nung LSB personnel. So siguro po, yun po yung una. Second po, in terms of using the word barge, that did not seem to me like barging in. Kasi po, nung binuksan po yung pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSB personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang, it's... Orlin Tanamor, shoutout po. Oh, may ilaw pala ha. Oh, ito ha. Wait lang. The third pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSB personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So, may ilaw pala. Di naman pala sila pinatayin eh. May video dito. Saan na ba yun? Basta may video. Kung nanood kayo kanina, yun na yun. Ayaw ko na ibalik pa. May ilaw naman pala. Bakit pinipilit ni Sarah na pinutulan daw sila, pinatayan daw sila ng ilaw? Ang sabi nga ni Sarah, okay lang, may flashlight naman. So, isa lang to. Ang dahilan ni Sarah, isa lang yung ano ni Sarah dito. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na kawawang-kawawa ang Vice President. Naaping-api na sila. Ang Vice President, pinutulan ng ilaw. Yun yung gusto niyang ipakita sa buong bansa. Kaya kayo, gumising na kayo. Huwag na kayong magbulag-bulagan. Payag ba kayo na isa sa pamilya niyo yung mamatay? Sige nga. Kasi sasabihin na naman, nanlaban. May droga yan. Payag ba kayo? Kasi ganun din yung gagawin niya ni Sarah pag, example lang pag nanalo yan sa 2028, babalik yung nakaraan. Yung dati. Papangit na naman yung imahe ng bansa. Paano pag isa sa pamilya niyo yung tamaan ng kanilang kalukuhan? Sasabihin niyo pa bang, I love Dutais. Baka nga mabuisit na kayo eh. Tuloy natin. It seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Pang-apat po sila pala yung nagpatay. Highlight dun sa video. Kung bibilangin ko po, Mr. Chair, and I'd like to request for SAS. Second night, yung transfer order. Mr. Chairman. Mr. Chair, Mr. Chair, siguro po, kung titignan po natin doon sa timeline noong press con at saka nung pagtawag nila ng medical emergency, parang meron po kasing parang 2-hour gap. So siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang. Sabi ni Mark Teddy Garcia, takot ka sa tukhang boy. Alam mo ba ibig sabihin ng tukhang? Kakatok, tapos hahangyuin ka. Sa Bisaya, pahangyo. Kakausapin ka nila. Yun yung tukhang. Okay? Yun yung tukhang, papaintindi ko lang sa'yo. At ang mga natatakot lang sa tukhang, yung mga yung mga adik katulad mo. Bangag katulad mo. Kasi ang buong pamilya nito ni Mark Tede, simula sa tatay niya, nanay niya, at pamilya niya, nagsasyabu po ito. Okay? Di ko nga alam ba't buhay pa to eh. Pero kasi, ang tukhang ni Digong hindi makatarungan kasi pati 3 years old na bata namamatay. Pinatay. Kaya ikaw, Mark Teddy Garcia, huwag ka mag-alala. Isa ka sa ipapalista ko na gumagamit buong pamilya mo. Huwag ka mag-alala. Hanapin ko nga ito sa Facebook. May Facebook to eh. Tamo, ang liliit pa ng anak mo, tapos bangag yung asawa mo dito. Yung profile mo dito, nandito sa akin ngayon, eto. Maliliit pa pala yung anak niya, tapos yung asawa niya, adik ko. Mamamatay. Baka mamatay ka ng maaga. Tigilan nyo na yung bisyo.
Baka mamaya, kunin ka ng langit. Oy, shoutout kay Kuya Sid, ah. Tandaan mo yan. Saan na ba yung pangalan? Mark T. D. Garcia. Nagbabato ka, ano? Nagbabato ka ba? Delikado yan. Huwag kang mag-alala. Hanapin kita sa Facebook. Ipapalista kita. Ikaw yung ipapalista ko. Kasi para tukhangin ka ba? Nako, huwag kang maggala-gala sa gabi. Baka mamaya bumulagta ka na lang. Kawawa ka naman. Tuloy natin to. Lang po, ano po ba ang nangyayari doon po sa labas ng kwarto? May komosyon po ba? Wala po ba masyadong tao doon? Sino po yung nasa labas noong kwarto? Doon po, nung mga panahon po yun, Mr. Chair. Mr. Chairman, Please continue, sir. I believe again the video will bears out as per our policy po. Wala naman nung kailangan na nakatayo na security doon sa may pintuan kung pagkaho nakalak. So wala ho akong nakikita magiging dahilan para maging panggagalingan ng takot ng mga nasa loob. Wala po tayong tao na nandun. At pinayagan ho natin sila na puro tao ho ng OVP ang nakalapit. Noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ho ng OVP at hindi po yung security natin. So Mr. Chair, kung sa buong oras po na yon, puro mga tao lang na OVP yung nasa labas, wala naman po sigurong dahilan, ako po ay mag-agree kay Sa, wala naman po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. So Mr. Chair, I was informed by the COMSEC, the video is now ready with the audio. Comsec? Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Oh, yan. Siguro po. Kailangan kanina mag-robe or what? Pakilakas po yung volume. Inatok sila dun. Di naman pala sila binastos. May nahon pa nga eh. Yung pagpasok eh, oh. Mr. Chair, may narinig yata ako, very faint yung audio, pero tama po ba, may narinig ako na gusto niyo po bang magsuot ng robe niyo or what? Yun po yata yung, tapos mukha naman po napakamalumanay ng boses, pero para po in the interest of time, Mr. Chair, sige po. Po ma'am, good evening. Ayan, pwede po tayong magbukas ng ilaw? Pwede po tayong magbukas ng ilaw? Sila pala yung nagpatay ng ilaw eh. Pakinggan nyo pakinggan nyo Po ma'am, good evening. Ito, pakinggan nyo Gusto ko, nakahanda na ba yung Nakahanda na ba yung tenga ninyo? Nakahanda na ba? Pakinggan nyo Nakapatay yung ilaw sa loob. Tapos, yung papasok sa loob, nakiusap na, pwede po ba tayong magbukas ng ilaw? Sila na naman pala yung nagpatay eh. Bistado, sinungaling ang Vice President na walang utak. Bobo. Nasa loob yung switch pala. Tama naman. Eto, pakinggan natin Good evening. Ayan, pwede po tayong magbukas ng ilaw? Sige po. Ayan, binukas yung ilaw. Kailangan kanina Narinig nyo yun? Good evening, pwede po tayong magbukas ng ilaw? Bistado! K.O. Palpak ang plano! Tuloy natin. Mag-rope or what? Ang good evening po. May love scene kasi. Alam niyo itong mga pulis na nandyan? At may security pang pumunta? Sorry pero wala kayong grabe kayo sa no? Dapat may privacy yung dalawa eh. Privacy ng dalawa yun. Malay natin may kinakalikot dun sa loob. Mamalay natin may kinakalikot sa loob. Anong piyesa yung kinakalikot yan? Privacy nila yun kasi mga piyesa nila yun eh. Baka
Kakahoy-kahoy dayon. Di ba? Bigyan nyo naman ng space yung dalawa. Ayun naman. Kaya naman pala nakapatay yung ilaw. Tapos biglang may papasok, iisturbuhin nyo. Anak ng Shukoy naman to. Naging kwentong chicherya tuloy. Ay, nako. Yun, Mr. Chair. Tapos, hindi agad na ano yung ilaw, na on. Siyempre, yung mga pyesa, binabalik pa yan eh. Oh, tinatakpan pa yung mga pyesa siguro eh. Ewan ko, baka may motor dun sa loob. Malay nyo, nag-re-repair sila ng computer or kung ano ba dyan, no? Na mga dapat i-repair. Malay natin, may motor sa loob o inaayos lang nila yung motor. Eh, malay nyo, expert sila sa pag-aayos ng walang ilaw. Ayaw nila ng may ilaw. Diba? Malay natin, may ganun. Oh, inaayos yung mga pyesa doon. Yung mga nuts, pinapasok doon sa ano, pinapasok yung nuts ba? Nuts ba tawag dyan? Pinapasok doon sa butas para iikot-ikot na lang yan. Ayun, nag-lock. Diba? O, tuloy natin to. Malay lang natin, ha? Chair. So yun po, mukhang kita naman po to verify the manifestations of our Sergeant at Arms a while ago. Very kalmado, napakakalmado po nung sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order yung sitwasyon ba, kung kailangan niya magtakip, kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So thank you, Comsec, for bringing that up. Mr. Chair, siguro po, nakita ko po dun sa isang video, parang yung pangalawa po yata, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Kasi naalala ko po, Okay, sige, makita natin ngayon kung sinurrender nga ba talaga o ninakaw. Okay, shoutout kay William Tableza. Shoutout sa'yo sa mga taga Pampanga dyan. Magandang hapon po, ha. Grabe ka dyan na talaga. Hindi, example lang naman yun. Diba? Siyempre, may butas ngayon. Ayan yung butas. Mag-aayos ka ngayon ng motor mo. Ay, siyempre, may mga pyesa yan. Pag ibabalik mo na siya, dandahan na yan. Paikot-ikot na yan. Diba? Ano bang gagawin sa nuts? Or pag nag-aayos ka ng motor, ano bang gagawin? Ganun naman talaga yung proseso. Yun naman dyan eh. Anong motor sinasabi mo? Tingnan mo. Tingnan mo ni Fernando Digwa. Ano daw motor yung sinasabi ko? Hindi motor nila. Motor nila yung sinasabi ko. Tanga. May motor dun sa loob eh. Hindi mo alam? Bobo. yun po yung isa sa mga naging issue ko, no? Dito po sa sitwasyon na yun, ninakaw daw, forcibly taken yung kanilang mga cellphone. Kaya, Mr. Chair, if I may quickly request the COMSEC to please play that second video, yung pumasok po sa kwarto tapos tinurn over po yung cellphone. Comsec? Magkakaalaman ngayon. Kung hindi naman po, Mr. Chair, kung matatagal... Ayan po, sige po. Ayan na, panoorin po natin ha. First time ko mag-comment sa iyo kasi ngayon lang nakapanood ng live. Shoutout kay Ruel Maldosa. Yan, lalong nabaliw. Lalong nabaliw. May volume po yun. Give break perhaps a few minutes that they have to call their lawyer and eventually the lawyer to travel. Pasensya na, kaya nagkakaganon-ganon yung ano nila. Yung kanilang live. Yung live kasi nila kanina, naglo-loading eh. Diba? Naglo-loading. Baka pina-stop ni Kibulok. Oy, dyan sa House of the Representatives. Ako si Kibulok, inuutusan ko yung wifi bumagal. Makinig ka! Pinapa-stop kita. Malay mo may ganun. Diba? The batasan, even if he's nearby, I think... Okay, like po muna tayo dyan sa 282 likes. Maraming salamat po. Yan. Time that he finally arrived at 10:25 is consistent with the timing. The lawyer, again, our video will bear us out that we allowed the attorney... May tangan didi shits.
Ay, salamat no, PHTV. May tangan di shits. Ano daw motor yung sinasabi ko? Hindi niya alam, may motor sa loob. 1225. I'm sorry, Mr. Chairman. Access to his client. So, Mr. Chair, dalawa po yung naging abogado ni Yusek Lopez nung gabi na yon. Tama po ba? That's correct, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, just one last issue to cover before I end my question. Si Lopez isang abogado na inabogaduhan ng abogadong meron ding abogado. Ay, ang gulo. Ah. Yung issue po ng medical access at saka yung ambulansya po. Kasi isa po sa mga sinasabi nila na parang naghihinalo na daw yung tao, nagsastruggle na. Naghihingalo? Ano yung kalabaw? Aircon nga yung loob nyo, tapos maghihingalo ka? Ha? Istoryahe, oy! Istoryahe kayo! Dalawang oras po pinaghintay ko, no? Bago po bigyan ng ambulansya, bago bigyan ng access sa doktor. So siguro, Mr. Chair, in the press conference, they kept on flashing that little thumbnail wherein there was an ambulance waiting outside of our south gate. And allegedly, they were saying that the house was refusing entry. So siguro, Mr. Chair, siguro yung isa ko lang na napansin doon, medyo nakakalito lang kasi nandun na yung ambulansya, pero si Yusek Lopez nagpe-press con. So parang kung merong immediate medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. Nagpa-press con. Sana all. Oh, sige tuloy. So siguro, Mr. Chair, I would... Dapat, kung kung mag-i-inarte kayo, maggagawa kayo ng isang acting, dapat walang press-con. Ipakita mo talaga na ano ka, yung parang mahina yung katawan mo, may sakit sa'yo. Diba? Ipakita mo para maniwala naman yung marami kayong mauto ba? Oh. Yan, kaduda-duda. Kung ako, masakit yung katawan ko at ako yung nasa kalagayan ni Lopez, kung totoong masakit yung katawan mo, di ka magpapapress con, hindi mo nga kaya. Papress con pa. Diba? Niluloko na kayo. Ambulansya na dumating Scripted. na alauna ng madaling araw habang nagpe-press con po si Yusek Lopez. Sa? Mr. Chairman. Ay, shoutout kay Marte, ha. Kumusta na si Kibuloy? Ayun, masama na yung kalagayan ni Kibuloy ngayon. Kasi, syempre, na-infection daw po yung ipin ni Kibuloy. Na-infection yung ipin ng the Son of God. So, ang kalagayan ni Kibuloy ngayon ay malala. Kasi, nandito sa ipin yung infection, pero makikita mo dun sa video, may umalalay sa kanyang cheeks. Inalalayan siya. So, bakit ako, nung sumakit din yung ipin ko na namaga ang aking dito, dahil sa sakit ng ipin, kaya ko namang maglakad. Kaya ko namang maglakad kahit walang umalalay sa akin. Bakit si Kibuloy, sakit lang ng ipin aalalayan? Bakit? May ipin ba sa paa? Sa tiyan para alalayan ka? Ha? Sabagay, chicks yung nag-alalay, di pwede na rin. Your Honor, ambulansya po ng Diliman doctors yung dumating and wala naman nung sanang problemang makapasok yun. First, kung talaga kong confirm na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So, it has to be approved by the Secretary General, yung access po nun. Hindi pa po namin alam dahil wala ho tayong tao dun sa kwarto ni Atty. Lopez kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So, in touch naman ho tayo through the protocol officers. At nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency, at hinintay pa ho natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko. Yung doktor po ang pinapasok natin, yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. And at the same time, we requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya, which I know is about 15 to 20 minutes. Bakit po ma'am yung ambulansya ng Philippine National Police? Kailangan po siyang ilalakay. Dito na tayo kay Marcolita. At least napatunayan natin doon at narinig natin na sinungaling si Sarah. Okay. At least, di ba? Huwag kang magalit sa akin. I will now cite you in contempt. Istoryahe! Mainit yung dugo sa akin ni Marcolita. Gigil sa akin. Okay, like po tayo dyan 298 like. Salamat po. Serves to be heard. Ano po yung assessment na ginawa ng chair o ng committee?
Kasi po, Jod San Juan, shout out sa iyo ha. At syempre sa mga kaibigan natin diyan sa Palawan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. ang nabasa ko lang, o nakita ko, Mr. Chair, Attorney Lopez wrote the COA explaining the position of the OBP that the audit observation memo is not conclusive, which means, Mr. Chair, Attorney Lopez is merely explaining the nature of an audit observation memo. If I were the lawyer of the OBP, I would have done the same, because I think the very nature of the AOM, it is not final and executory. Why would the COA abdicate its mandate of auditing the transaction or the funds utilization of the OBP? Why would the committee, Mr. Chair, arrogate upon itself the very mandate and responsibility of the Commission on Audit? Article 9D, Section 2, Paragraph 1 of the 1987 Constitution, Mr. Chair, I will read. The Commission on Audit shall have the power, authority, and the duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. Mr. Chair, this constitutional provision jibes with Section 25, Paragraph 2 of Presidential Decree 1445, or the State Audit Code of the Philippines, which says, to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions, accounts, and reports, including evaluation of compliance with applicable laws and regulations. Meaning to say, Mr. Chair, the mandate and authority to audit accounts on the expenses or expenditures of government is only the COA. I believe, it is my respectful submission, Mr. Chair, that this committee usurped that particular mandate, and that will now put the Commission on Audit positions in a compromise, Mr. Chair. How will you now assess the authority, the integrity, and the mandate? It is an independent constitutional Idol Bisaya ka, yes. Bisaya tanda ko. body which mandate rests upon them. And I think the audit observation memo, Mr. Chair, is still under process by the committee, by the Commission on Audit. Why would we take that responsibility from the Commission on Audit? Why don't we allow the process to proceed and complete their investigation? I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate reposed to the COA. It is the Constitution itself which gave them that responsibility, that authority and mandate. Where in Article 7 of the Philippine Constitution, which is the grant of legislative power, can this committee arrogate upon itself that particular mandate? I would like that question to be answered, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta. The Chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduan. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just to clear it out with regards to the jurisprudence that's cited by the Honorable Marcoleta with regards to Ong versus Senate. That is true, no? That the resolution of the Supreme Court favors. BPM go ka lang, wag mong pansinin mga bashers, wala naman sila alam sabihin yan eh. At, di kasi, yun yung ano ko eh, isa yan sa buhay ko eh, yung mga basher eh. Oo, boring kasi yung buhay pag walang ano, pag hindi natin sila pinapansin. Masaya po ako pag pinapansin ko sila. Ewan ko lang sa kanila. Pag napapansin sila, kung masaya ba sila. Basta ako masaya. Lincoln Ong. Lorna Oliva, shoutout to But that is a question of due process because Lincoln Ong was that time was cited in contempt. Now, question of the case of Mr. Chair, I directed andali the po. question to you. Bastos ka. Magkubita ka muna, Marcolita. Nagsasalita pa si Paduano. Bastos I'm not yet finished my manifestation or answer to the query of the Honorable Marcoleta. Mr. Chairman. Mr. Please Chair, wait was to be the recognized. Honorable... Congressman Marcoleta, Mr. wait to Chairman. be recognized. Mr. Chairman, I have all the Mr. right. Chair, Paduano, you have the question was addressed to... Congressman Marcoleta, let me first recognize Congressman Paduano. Before you answer, before you recognize him, Congressman Marcoleta, you are out of order. I deserve, Mr. Chair, an answer. 1 minute suspension declared. Kaya na-warningan si Marcoleta dyan eh. Pag pinagpatuloy niya yan, maari siyang maano dyan, makick out dyan sa room na yan. After masabi yun, nahimik siya. Ewan ko kung makita natin dito. Mahaba tong video na to eh. So try lang nating hanapin kung saan banda yun. Okay. Chair. Baka makita natin.
Hanapin natin. Wait lang mga pre ah. From the 6th Ah. District of Cebu, Honorable Rhea May A. Gullias from the 1st District of Cebu, Honorable Jaime D. Cuangco from the 1st District of Thank you, Mr. Chair. Yes, to clear up na Cleared out po yung sa aking motion. You answered the question of Honorable Marcoleta. May I be cleared out po yung sa aking motion? So my motion is on the table. So may I know the decision of the chair? tapos na po, na-declare na So, nakapag-act na po ang chair. okay, so wala na po tayong ano doon. Wala na, Okay. there is no pending motion. Okay, thank you, Mr. Chair. Yes, to answer the question of the Honorable Marcoleta with respect to the totality of acts of Attorney Lopez, the Chair already explained it clearly in my opening remarks. And I will repeat, Congressman Marcoleta. While Attorney Lopez presented herself as respectful or courteous, nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula sa mag-umpisa ng inquiry nito ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress exercise of its power of legislative inquiry. Halimbawa, isolated incident lang daw ang kanyang pagtanggal kay Yusek Gloria Mercado sa Playback sitting. Hindi, okay lang yung mabilis magsalita kasi gusto ko ng mabilisan eh. Ang bagal kasi ni Marcoleta magsalita, parang pagong. 'Di ba? Oh, nabuboring ako. Kaya yung speed niya 1.5 natin para mabilis. DepEd. Subalit napaamin rin siya palaunan na may mga iba pa siyang mga tinatanggal na opisyal sa DepEd kahit na hindi siya opisyal nito. Adela Brasio, shoutout po ah. Paulit-ulit din pong sinabi ni Attorney Lopez na wala siyang alam sa utilization ng Confi Fund ng OPP. Walang alam si Lopez? Imposible yun eh. Kasi kung titingnan mo, si Lopez at Sara, dikit na dikit po. Close na close. Diba? Close na close sila, hindi po sila open. So, alam nyo, kayo din mismo ha, may mga kaibigan kayo na ka-close ninyo. Alam nyo kung ano yung mga sekreto ng kaibigan nyo. Dahil nga close kayo hindi kayo open eh. Diba? Alam nyo yung sekreto. Kaya ito si Lopez, sasabihin niyang wala siyang alam. Hindi ako maniwala dyan. Kasi tingnan mo, mayakapan moments pa nga sila ni Sara Diba? Nila, napaka-close. Sana all. May mga basher din nagsasabi, may iba din dyan nagsasabi, maghiwalay din kayo. Napaka-bitter naman ng iba dyan. Paulit-ulit ito na sagot. Subalit may mga dokumento. Shoutout kay Erwin Lopez Ayan, salamat sa pagbisita. Nabuisit din to si Erwin Lopez kay Marcoleta kaya ayan tuloy. Iiwan. Ayaw daw munang skip muna kay Marcoleta. Nakakaumay nga no. Ako may alaga din akong noon, bulldog. Nainis din ako dun sa bulldog na alaga ko noon. Nakakainis talaga pag mga ganyan At ebidensya, kagaya na lamang ng mga sulat sa COA at testimonya mismo ng iba pa nitong resource persons na nagtuturo kay Attorney Lopez bilang involved hindi lang sa pag-request ng Confi Fund kundi pati na rin sa utilization at liquidation nito. Inamin ni Attorney Lopez na sila ng kanyang assistant COS na si Limuel Ortonio ang nakalagda sa sulat sa COA patungo sa liquidation ng confidential funds. Inamin niya dito tayo kay Marcoleta na ba gusto? Yan. Process na pinagtatanggal po sila. Isa po yun yata sa ebidensya na ipinasok ninyo sa totality. Tama po ba? Isa lamang po yun sa mga napag-usapan po. Gusto ko lamang pong puntuhan Tama yun po. sapagkat ako po bilang isa, tinanggal po ako. Natural, isa ka. Hindi ka dalawa, isa ka lang. Baka bilang isa sa Ako sa lahat ng aking committee, hindi ko man lang po alam kung ano yung kasalanan ko. I was not even informed. The first element of due process is notice. I was not notified. What did I do wrong? Wala po. Pero pinagtatanggal po ako, tinanggap ko naman eh. What? Hindi mo alam kung anong maling ginawa mo? Ang maling ginawa mo, kumampi ka sa mali. Dinipensahan mo yung mga mamamatay tao. Hindi mo alam yun. Dinipensahan mo, kaya yan, tanggal ka dito, tanggal doon. Tapos ngayon, nagbaliw-baliwan kayo. Anong ginawa mong mali? Hindi mo alam? Grabe ka naman. Pero wala pong due process. Yung po ang gusto kong ipaintindi rin. Pati nga po yung membership po sa commission on appointments na wala namang kinalaman dito sa gawain natin sa Kongreso, tinanggal din po ako ron. Meron po bang due process? Tingnan po ninyo yung ginawa niyang sulat. Natural. Sumusuporta yung mga yun sa admin. Tapos ikaw, inaatake mo yung admin. Di tinanggal ka nila. Basic naman yan.
Pero alam mo yan, Marcolita. Hindi mo lang inupin dyan. Diba? Order, Mr. Chairman, point of order. What is the point I of think, order, Mr. Congressman Chairman, the Fernandez? good gentleman is not under investigation in this committee, and we are investigating other matter. If you wanted to be... Hindi ka naman pala under investigation, Marcolita, pero parang ang atensyon ng mga kongresista gusto mong mapunta sa'yo. Yung atensyon nila. Para ikaw yung mapag-usapan at yung issue mo yung mapag-usapan. Hindi naman yan yung topic. Anyari? Nililigaw mo lang sila eh. Para makita naman ng mga Pilipino na kawawa talaga yung mga sumusuporta kay Digong, kay Sara, o di ba? Mr. Chair, I still have the floor, Mr. Chair. I still have the floor, Mr. What is the point of order? Congressman Marcoleta, Motion to please wait suspend, to be Mr. recognized. Chair. 1 minute Pwede suspension po to bang give by pigilan the ng isang nagsasalita? Mr. Chair, while you are suspended, may we respectfully request that all the employees of the Office of the Vice President sit together so that we can easily confer with each other because the other employees are quite few seats away from us. So we want to sit together so that we can... Sabi ng Rodolfo Cuidad, brother, hindi ka naman pinatay. Unang-una, Rodolfo, wala akong brother na bobo na katulad mo. Diba? Wala akong brother na bobo at bangag na katulad mo. Kung sasabihin mo, brother, hindi ka naman pinatay. Huwag kang mag-alala. Ako yung mahuling mamatay sa mundong ito. Ako yung maiiwan. Mauuna muna kayo, ako panghuli. Ha? Concern lang ako sa mga pinatay ng mga bata. Diba? Huwag kang bobo. Ayaw ko si brother-bradera. Sagpaong ta karon. confer easily with each other, please. Thank you. Basta tandaan nyo ha. Akong hahawak sa kaluluwa ni Rodolfo. Ipirmahan ko yung kaluluwa niya. Di si Kibuloy. Ito. Forward natin ha. Ito na. Mr. Chair, the point of Congressman Acop is recognized. with the indulgence of the Honorable Marcoleta, Mr. Chair, I think we might as well agree to disagree with one another here. Bago po tayo magpatuloy. Di po ba? Yes, I agree, Congressman Acop. So, we follow our rules. The Honorable Marcoleta is a member of this Congress, so he knows the rules and he is obligated to follow the rules. Otherwise, he'll be declared out of order and be taken out of this room. Naku! Patay! So, for all of us, members of Congress, let's follow the House rules. That's why they are there for orderly proceedings. Member ka ng Congress, Marcolita, tapos ikaw mismo yung lumalabag sa rules. Kakahiya ka. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. So, yun yung We will now proceed. Yun yung sinabi ni ng ating mga kaibigan diyan sa Congress na pag ito si Marcoleta ay pinagpatuloy niya yung kabastusan niya diyan na may nagsasalita pa, hindi pa naman siya recognized. Talagang sisipain sa diyan palabas. 'Di ba? Si ako pa naman, ako po. Sisipa, tadyakan ka pala pagawas ba? Sipaon ka sa lubot. KO. After niya nung masabi ni Acop, wala na. Kumbaga nanahimik na po. Nanahimik na po si Marcolita kasi ewan ko, natakot siguro, 'di ba? Takot. Takot masipa. Nakakahiya 'yun. Lalo kang mapahiya. 'Di ba? So, ayan lang po yung ating ngayon mga pre, yung ating live. Salamat po sa sumama sa ating live ngayon.